Magandang araw, kaibigan. Sisimula na ngang ibenta ang bigas sa mas mababang presyo na 35 pesos kada kilo. Ibebenta ang mga ito sa mga palengke mula sa NFA or National Food Authority. Ito ay pagkatapos lamang na ideklara ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency noong Lunes. Pero inaasahang malulugi ang pamahalaan ng 12 to 15 pesos kada kilo sa habang na ito. Ito ay katumbas ng 2.25 billion pesos sa kabuuan. Ibinaba na rin sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported na bigas. Mabuting balita ito para sa marami, lalo na sa lahat sa atin na naghahanap ng mas mababang presyo ng bigas. Pero alam din natin na ito ay panandali ang solusyon lamang. Dahil gumagastos pa rin ang gobyerno para maibigay ang bigas sa mas mababang presyo at hindi naman natutugunan ang tunay na ugat ng problema, gaya ng pananamantala ng mga importer at retailer kahit ibinaba na ang taripa sa imported na bigas. Marami ang nahirapan sa taas ng bilihin ngayon dahil sa pagkukulang ng gobyerno na regulahin ang mga ganid na middlemen at retailer na nagreresulta sa pagmamanipula ng presyo ng mga pangunahing kalakal tulad ng bigas, karne at itlog. Habang ang presyo sa bukirin ay nananatiling mababa, ang mga presyo sa retail ay tumataas. Ang mga pambansang institusyon tulad ng Department of Trade and Industry or DTI, Department of Agriculture or DA, at Department of Interior and Local Government DILG ay tila ba nagmamasid lamang imbis na maging epektibong tagapagpatupad ng batas. Ang mga magsasaka nga daw ay patuloy na hihirapan sa mababang kita habang ang mga mamimili ay nahaharap sa mataas na presyo. Ito ang realidad sa ating bansa na nagdudulot ng higit na hindi pagkakapantay-pantay. Kailangang agarang aksyonan ng ating pamahalaan at ng ating mga leader ang ganitong suliranin upang labanan ang pagmamanipula ng presyo at epektibong maipatupad ang mga regulasyon. Kailangan ng sama-samang pagsisikap sa pagitan ng mga pambansang ahensya at mga lokal na alkalde upang buwagin ang sistemang nagpapanatili sa pang-aabuso. Kung matatandaan po natin sa Biblia, sa aklat ng Henesis, dumating ang panahon na magkakaroon ng kasaganahan at matinding kahirapan. Pero bago dumating iyon, ay pinatawag ni Faraon si Jose para ipaliwanag ang kanyang panaginip. At nung maipaliwanag na ito ang kanyang sinabi sa Genesis 31:33. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Napakagandang prinsipyo. Bakit? Alam ni Jose ang pangangailangan ng pagkakaroon ng tamang tao para mamuno. At dito, kailangan din nating ipanalangin sa ating bansang Pilipinas. Nawa ay pagkalooban tayo ng Diyos ng mga tao na may hindi lamang malasakit sa bayan, may takot sa Diyos, at binibigyan ng Diyos ng katalinuhan at kakayanahan para magampanan ang tungkulin na kinakailangan sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At sana bigyan din ng katalinuhan ng Diyos ang mga mamamayang Pilipino para bumoto tayo ng tama sa susunod na eleksyon, itong darating na May 2025. At sana sa panahong ito ay magkaroon tayo ng mga tunay na mga leader na may malasakit sa bayan, may pagmamahal sa Diyos at kakayahan para tunay tayong pamunuan. Naway gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.